Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Mr. Daniel Padilla. Aba, kung sino man po yung mga nakapanood na ng interview ni Daniel with Mr. MJ Felipe. No, dito po meron siyang minor na pag-amin na tinatawag kasi tinanong po siya dito ni Mr. MJ ng tahasan kung may jowa na ba siya. Yun po ang tanong. At very very abrupt yung tanong na ito na talagang grabe po yung naging epekto nito sa mga netizen nung napanood siya. So, pero syempre bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And this time, ito na, pag-usapan na natin to dahil trending po ito ngayon sa SOCMED at naging hot topic po ito ngayon sa Reddit, no, na talagang social media platform kung saan karamihan sa mga tao dito talagang ang gaganda ng kanilang mga point of view with regard sa mga isyong ito. Panoorin natin. Sabi ni MJ, may jowa ka na ba? Okay, ulitin ulit. Yun yung pinaka ganyan lang. Kung natin pressure yung mga sarili natin. Diba, huwag natin ilagay din sa ganun. Ayoko na rin ng ganon. Showbiz pa yun. So, yeah. Nagiging important. Of course. Wala naman ako. Lalabas ang lalabas. Pero ayoko lang nung may nagsisigay na, alam mo yun, hinihintay ng tao. Parang wala. Kaya na natin nangyari ang mga mangyayari. Huwag nila kami munang puso. Diba? Yun ang aesthetic. Kinikilig. Kaya natin mangyari mga bagay. Ayoko, again, yun nga, ayoko siya mag-issue. Naiintindihan natin siya. Pero may choice pa rin naman. Okay. Tayo muna tayo. Yun. Sabi ni Mr. Daniel Padilla dito, ayaw niyang maging showbiz. Yung kung ano, hindi man niya tahasang sinabi na he's into relationship, 'di ba? Or talagang magjowa na sila ni Kayla Estrada. Wala siyang ganung sinabi Wala siyang directly na sinabi. Indirectly na inamin niya sa publiko na kung ano man yung meron sila or ano man yung meron, ayaw niyang maging showbiz 'yun. Kasi pag sinabing showbiz, talagang kailangan lantaran lahat ng ginagawa nila. Kailangan every now and then nagre-report sila sa publiko kung ano na ba yung relationship nila, kung saan sila nagpunta, kung okay ba sila, kung nagkatampuan sila. Kasi ganun yung nangyari sa past relationship niya for 11 years, diba? Parang every now and then, lahat ng mga ginagawa nila, lahat ng mga ganap sa buhay nila, alam ng tao. And this time, parang natuto na rin si Daniel, Oo nga naman, just in case na hindi magtagumpay yung kanilang relationship, at least, walang, ba't may ilaw? Ayun, may ilaw. At least, wala pong parang sisihan na magaganap. Kasi, parang natuto na din siya dun sa kanyang past relationship. May mga times kasi, parang siya po yung naipit ng todo. Siya yung nasisi. Kasi, ganyan talaga ang ganyan talaga kapag, nyari, nasa showbiz ka, diba? Parang, kapag nagkaroon ng hiwalayan, ang laging sinisisi, yung lalaki. 'Di ba? Yung parang sa kanya lahat yung sisi ng hiwalayan. Pero minsan kasi 'di ba kapag may conflict, sabi nga ng kasabihan, it takes two to tango, 'di ba? So hindi laging isa lang yung lagi may kasalanan. Maaring pareha silang may pagkukulang. Sabi po ng mga nag-comment dito sa Reddit, okay na din to, wag muna sila umamin. Gusto ko kung ano meron si Kayla ngayon, sunod-sunod ang projects. Ayan. So, okay na din daw yun na hindi sila umamin sa publiko na very deserved ni Kayla. Tama naman siya lalo na pag may mga fans pa rin ang iba siniship. Makukuyog lang si Kayla if magsabi sila ng status ng relationship nila. Very true. Alam mo, hindi pa man po umaamin sila sa publiko, yung tahasan talagang pag-amin, pero kinukuyog na nga si Kayla Meron na nga pong parang kino-compare na nga po si Kayla Estrada tsaka si Catherine Bernardo, 'di ba? So, ang dami ng comparison nagaganap. So, ang ginagawa po ni Mr. Daniel Padilla, pinoprotektahan niya lang po kung sino po yung babae na nalilink sa pangalan niya. Pero
Pero base po dun sa sinabi niya na ayaw niya muna na mahaluan ng showbiz, no? Tapos sabi pa ng isang comment, pero maging aminado tayo, iba ang glow nilang dalawa ngayon. Napanood ko yung press ko ni Kayla, parang living doll, ganda. Ayan, maganda naman talaga si Kayla Estrada, napaka-sexy pa. Ngayon nga, kinukuyog na si Kayla ng mga fans ng ex. Kung makalait, akala mo walang kalait-lait sa isa. So yun yung pangit, 'di ba? Parang pinagko-compare niyo si Catherine tsaka si Kayla. Well, in fact, kung tutuusin, magkaiba po sila ng personality, magkaiba sila ng ganda, at maaaring may mga imperfections po sila, pero they are both beautiful and intelligent. At pangit po yun na ikukumpara nyo siya tapos magsasalita kayo ng mga di magagandang salita. Eh paano kung dumating din yung time, di ba? Hindi naman sa hinihingi natin na hindi naging successful yung relationship ni Kayla at saka ni Daniel. Paano yun? Nakapagsalita na kayo ng hindi maganda kay Catherine, tapos nakapagsalita rin kayo ng di maganda kay Kayla. Yun yung ilan sa mga sinasabi natin na parang ayaw ni Daniel Padilla na magyari yun. Si Kayla, sabi niya, bumoboses against sa corrupt, pero si Catherine hanggang ngayon tahimik lang. So yun pa rin po yung issue kay Catherine, ano, na parang sobrang tahimik niya doon po sa issue ng korupsyon. And then ito pa, private but not secret ata gusto nila. At kay MJ pa talaga siya nagsabi na wag na muna kami kulitin. O ano po yung term na yung wag na muna ninyo kaming kulitin, which means sinasama niya si Kayla dun po sa ano na to, usapin na to, 'di ba? Na si Kayla ay nakakaranas din na parang tinatanong ng todo. Tapos sabi niya, halatang may cut sa sinabi, siguro private sinabi. Sabi niya, love that for them. Sa totoo lang, ngayon pa lang ang dami na rin shippers nila Kayla at Daniel. Other than bashing from Catherine is toxic sa showbiz yung shippers na akala mo pag-aari ka nila kung maka-demand. Mas okay na yung walang post sa social media, walang pag-amin, walang pressure from the fans, which is true. Yun po yung isa sa pinaka dahilan kung bakit mas gusto munang pribado ni Daniel yung kanyang relationship with Kayla. And sabi pa, true, mas genuine, gulatin na lang sana tayo ng kasalan. Nakabuti din na parang very mature na silang dalawa nung magkakilala. Masabi natin na hindi na to dala ng pressure sa show business. Ayan. Both of them are glowing for some reason. Seems like DJ is more free-spirited than before. Tapos sabi, notice it too, parang sobrang gaan ang aura nila both. I saw his video dancing while laughing. It seems like he found his comfort with Kayla. Ayan. So, marami na rin talaga yung nagmamahal sa Kayniel. Layo-layo na naging trajectory niya kay James Reid. James Reid, yung isa naging laughing stock. Ito si DJ Tumino so far. Hopefully, magtuloy-tuloy at may character development talaga sana. Kayla is a catch, sa totoo lang. Very classy. Glad na nagkakilala sila na mature na si DJ. Ayan. Sana si Enrique bumalik na din. Kev sa Charlie Kirk, apologies, lol. Ayan. So, yun po yung usap-usapan sa Sokmed. Pero, yun nga, let's be happy for Daniel Padilla. Kita naman natin sa mga fest niya at sa mga aura niya how happy he is. So, let's support Kayla Estrada and Daniel Padilla at all. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!